Ito po yung cookies na hindi masyadong magastos sa asukal at malaki po yung ating tutubuin. At talaga namang mabinta ito sa mga grocery store na sinusuplayan ko dito sa aming lugar. At kung kayo naman ay nag-deliver sa mga remote area, ang recipe natin na ito ay para sa inyo. Kaya wag na nating patagalin, simulan na po natin. Sa ating fita o asin-asin po yung tawag namin dito. Pwedeng plain na hindi nyo nalang lagyan ng kulay. Pero kami mga palangga ay kadalasan namin na ginagamit dito ay yung lemon yellow na food color. Pero ngayon wala po tayong lemon yellow. Ito na lang po yung gagamitin natin, yung food color na yellow. At ito na po yung mga sangkap natin sa ating fita cookies dough. Actually mga palangga ay pag gumawa kami nito ay maramihan na po. Pero ngayon sa ating video ay gagawa lang tayo ng 1 kilo at kalahati. Para mapadali nating mapalutong pag nagluto na po tayo dito ay kailangan pong maglagay tayo ng amonyako. Kung magtatanong kayo na pwede ba na wala na lang na amonyako na ilagay, mga palangga pwede naman pero medyo matagal po tayong magluto o matagal pong malutong yung ating pita. Masarap talaga mga palangga pag may amonyako, maliban po sa crispy ay maganda po yung outcome niya. Mura lang naman yung amonyako mga palangga. Ito po yung amonyako natin, nasa Shopee po. At yung ating harina ay hinati lang po natin yung first class flour at yung third class. At yung ating tubig ay kayo mga palangga ay tansyahin nyo lang kasi hindi po tayo magkapariho ng brand ng ating mga harina. Basta ang kailangan natin dito ay matigas po na dough. Mababa po talaga yung hydration nito ng ating fita cookies or asin-asin po yung tawag sa amin dito. Kung spiral mixer lang yung meron kayo, pwede nyo itong idaan nyo muna sa spiral mixer at iris nyo muna ang inyong dough bago po ninyo laparin. Bali-barilyahin lang po ninyo ng manipis at hindi lang masyadong manipis. Ang kagandahan lang po talaga sa ating dough roller pag ganito na pong mga proseso ay hindi na po tayo mahirapan pa sa pagbarilya, hindi na po tayo mahirapan sa pagpanipis, hindi na po tayo mahirapan sa pagpalapad. Ayan, matapos po natin yung palaparin ay magdas lang po tayo ng kaunting harina dito. Ayan po mga palangga, tingnan nyo na lang po yung mga susunod ko pang gagawin. Sa paghiwa natin dito mga palangga, ay depende na sa inyo kung ano kalaki at kung magkano din ang inyong bintahan. Itong ating mga excess dough ay atin po itong pansyahin ulit, laparin po natin ito ulit. At butas-butasan lang po natin, gamit lang po yung ating tinidor. At kailangan ay tagus po yung tinidor sa ilalim. Ito lang kanipis mga palangga yung aking dough, hindi masyadong manipis. Kayo mga palangga, ay depende na sa inyo. Kasi matansya nyo rin lang yan sa inyong paghiwa. At pagkatapos po natin itong butas-butasan ay pwede na po nating isalansan at pwede na po talaga nating isalang agad mga palangga. At sa ating pagluto ay diretso na po ito malutong. Makrispy na po ito agad mga palangga sa ating pagluto.
At kahit hindi nyo na po banyahan yung inyong tray ng large shortening ay pwedeng-pwede na mga palangga. Okay na kahit wala pong banya yung tray ninyo. Hindi na natin ito paalsahin ha. Pwede na natin isalang agad. Dito sa aking electric oven, ito po yung ating baking time. At nakapag-preheat na po ako dito ng 5 minutes bago ko po ito sinalang. At sa loob lang po ng 20 minutos sa ating 210 degrees Celsius na init ng ating electric oven ay crispy na po yung ating feta cookies. At ito naman yung ating baking time sa ating gas oven at 15 minutes lang mga palangga ay crispy na po yung ating feta cookies. Ano mo na, isa? Dalo to ni Jeff. Bueno, no? Ha? Wala. Kainit.